What is up? Si Brian Pulit ito ng Kirendad Moto Vlog. And of course, kasama po natin si Riz. Ayan ang kasangkas natin sa ating likuran. And for today's episode, samahan niyo po kami. Papunta po tayo ngayon sa Valenzuela City kay Aling Nenes Pond. So mangingisda po tayo and isa po yan sa mga side hobbies namin. And paborito namin puntahan yung Aling Nenes Pond kasi napakalapit lang po, no? Parang 30 minutes away lang from our home. And pag nakita nyo yung lugar later on, talaga namang mawiwili kayo kasi napakaganda ng view, napakalawak nung palaisdaan, napakasariwa ng hangin, and sobrang probinsya feels kahit napakalapit lang sa Metro Manila, no? So sit back, relax, and tara na, biyahe na tayo! Alright, so stop over muna tayo bago tayo dumiretso dun sa Aling Nenes Pond para mag-lunch kami ni Kid. Yan. So kakain muna kami dito sa Chowking kasi malapit lang to. Dito na lang tayo, nako. Ito na lang. At nakalimutan pa nga nating i-record dahil gutom na rin kami. So ayan, halos nangangalahati na yung ating pagkain. At dahil may katabing grocery yung Chowking na kinainan natin, mamimili na rin tayo ng ating mga baon na dadalhin dun sa kay Aling Nenes sa fishing pond. Yan. So para meron naman tayong nakukutkot habang naghihintay ng mahuhuling mga isda. Walang nagaraya. Hindi ko mahanap yung nagaraya. Yung Chips Delight, ayan, At paglabas naman natin ng grocery, umulan pala, no? So ayan, basa yung kalsada, pero okay lang kasi ine-expect naman natin kasi medyo makulimlim na talaga kanina pa. And fast forward, nandito na tayo kay Aling Nenes Pond. Ayan, so banda ron na ayan yung entrance sa fishing pond. So welcome to Aling Nenes Pond. Tagal na natin di nakapunta dito. Doon tayo, doon yung parang may nakapwesto doon sa pwesto natin, ako. Ayun, meron nga. Siya dalawa. Sakto tignan, no? Ayan, so bibili muna tayo ng natin, ng hook natin, ng sinker, ayan, saka ng pain natin. So bulate yung gamitin natin ngayon para tilapia yung target natin ngayon. Ayaw ko nung bangus kasi ayan, ito kamukha niyan, puro bangus yung tilapia. May tilapia kaya ngayon, boss? Meron po. Meron din naman. Magkano po? Ay, saka tubig na rin, no? Wala tayong tubig, no? May, ayun, na rin, boss, yung mineral, yung malaki na. Tara. Yan, so hanap tayo ng pesto natin kasi meron nakapesto dun sa pinepestohan natin dun sa kabilang side. So dito na lang tayo siguro pwesto or dun sa banda ron para wala tayo masyadong katabi. At least wala tayong iniisip masyado. Ayan na sila, kuya. Pag bumili po nga, lipas kagad tayo. So nag-aabang din pala sila ng mapepwestuhan. Diyan kaya anak ko yun, no? Dito? Oo, doon, hanap tayo doon. Ayan, daming nangingisda ngayon, no? Kailan yung last na punta natin pa dito, nak? Ang tagal na, no? Taon na ba yun o hindi naman?
Parang taon na rin yata. Ay, hindi! Yung kasama sila, oo, di ba? Kailan lang yun? Parang huling uwi ni mami mo yun, di ba? September. Oo, September. Yan, so September pa yung huli nating punta dito. Medyo matagal-tagal na rin. Ang bigat nitong top box. Ang daming laman. Ang daming laman nitong top box natin. Ayan, si Kuya. Pahinga tayo. Pahinga, sakit na nung braso ko. Bigat ng top box. So merong mga kubo dito. May ano yan, may extra bayad. So, mas maganda pepesto ka kung hindi naman kayo family, kung mangingisda lang talaga kayo sa gilid-gilid lang. Yan. Kaya lang, yan, syempre medyo mainit. So hahanap tayo nung may lilim. Baka dun, feeling ko makakapesto tayo dun. Ika? Tilapia. Alright, so ito yung napili natin pesto. Andun pa yung pinipesto natin medyo malayo-layo pa. Kaya lang yun nga, natanaw namin na may nakapesto na dun. Kaya yan, dito na lang tayo. At least may lilim tayo dito. So reveal natin yung ating mga dala. Ang dami natin dala kasi ang sarap na. Yan, may top box na tayo dahil nagagamit na natin yung ating APR 160 dahil lumabas na yung papel niya. So pwede na tayong magdala ng kung ano-ano, no? Yan. Ano yan? Yung remote? Oo, yung remote. Shit, napindot. Ayan, so remote ng ating drone. Dinala ko na rin yung aming turbo fan. Tag-isa kami para sigurado. Pero mukhang hindi na natin kakailanganin kasi malakas naman yung hangin. Presko naman. Power bank. Ayan. Tripod ng ating camera. Meron din tayo speaker. Ayan, para at least may sounds tayo. Hindi tayo maiinip habang namimingwit. Etong bola na to, yung disposable na kapote. So just in case na ulanin kami, meron kaming kapote. Battery ng ating action cam. Yung shades ko, battery ng drone. Dami, no? Zip tie, wala lang, para baka sakaling kailanganin natin. Ano pa ba? Pambomba ng ating gulong, just in case na maplatan tayo, at least yan, meron tayong hand pump. Yan. At yung mga extra shorts namin, saka mini towel, pamunas lang ng pawis. And eto yung ating pinamili, yung mga pagkain natin. Yan. Ay, nakalimutan ko yung upuan natin, nak. Anong upuan? Kunin mo sa ano, sa scooter. Yun yung sinasabi ko na ano, na tawag dito, na pwede natin ilatag para makaupo tayo. Tapos tingnan mo kung may iba pang gamit na naiwan doon, bukod dun sa papeles ng mga motor. Alam ko may iba pa ako nilagay doon dali mo na rin. Yan, so set up na natin yung ating fishing rod. So ito yung ating fishing rod. Matagal na nating gamit to. Sa Shopee lang din natin nabili to. And napakamura lang nito. Check lang kayo sa Shopee. Hindi naman siya talaga expensive na hobby, no? So may mga budget meals din na gamit kagaya nito na hindi naman talaga kayo yung hardcore na anglers. Pwede
pwede naman kayong bumili ng mumurahin lang and yet still enjoy yung hobby or yung sport ng pangingisda. Yan, so lalagay na tayo ng ating pain. Yan. So kanina pa pala ako record ng record, salita ng salita. Naka background music nga pala tayo. De-demonetize tayo. Yun, so mabalik. Pangalawang beses natin naputulan ng linya. Nawala na naman yung ating sinker saka yung ating hook. Ang masakit nito is yung sinker na binibili natin dalawang beses na is tagsa 70 pesos bawat isa, and hindi kasi pala ako nagtatanong at hindi rin ako tinatanong nung nagbebenta kung gaano kalaki o gaano kabigat na sinker yung kailangan ko. So it turned out na masyado mabigat yung sinker na binibenta niya sa atin para dun sa kapal ng linya na gamit natin. So anong nangyayari is nai-stress yung linya natin pag hagis pa lang natin. Anong tawag dun, Nak? Pag yung hinahagis, ano yung term sa pangingisda nun? Ano yung term sa pangingisda nun, yung pag hinahagis? Ayun, basta yun. Yung pag hinahagis pa lang napuputol na yung linya natin kasi manipis yung linya nga natin para dun sa bigat ng sinker na binenta na ginagamit natin, na nabili natin. Yun, di ba? Hindi stress yung linya natin. Kanina stress na stress yung linya natin dun sa bigat ng grabe, mga 3 beses yung bigat nung kanina, 'di ba? Dito sa binigay niya ngayon. At least yan, hindi na siya mapuputol siguro. So, iiwan lang natin 'to. Hintayin nating may kumagat. Yan. Kaya lang. So, si Kid naman yung magkakast. Yan, panoorin natin siya. Again. So pumatak yung ulan and naglalagay muna kami ng wala na, titigil din siguro yung kagat. Lalagay kami ng hindi na maglalagay. Tumigil na yung ulan. Sayang, para magamit pa natin pag yun talagang kailangan. Humihingi sa atin ng sticker, bigyan natin sila. Nakilala nila tayo. Sila sir. Sir, ito po Ay, thank you, sir. Ito po. So yung pauwi na rin tayo. Medyo malas yung araw natin ngayon. Wala tayong
huli. At the same time, nasira rin yung gamit natin. So that's the reason siguro ba't wala tayong huli. Ang dami nating aberya. 2 beses tayo naputulan ng linya, nawalan tayo ng sinker, 2 beses tayong bumili. 3 beses pala tayong bumili ng sinker. 1 beses tayong bumili ng additional na floater. Tapos 4 na hook. Ayan, so despite sa dami nating biniling gamit, wala tayong nahuli. And worst is yun nga, nasira yung ating pamingwit. So titingnan natin kung maayos pa natin siya. Pero sa tingin ko, mukhang mahirap na siyang gawa ng paraan kasi naputol yung pinaka dulong part nung pinaka pole niya. So titingnan natin kung maayos pa natin siya. Pero pag hindi, bili na lang din tayo ng panibagong gamit kasi medyo luma na rin naman yun, na gamit na rin natin. So yun, anyways, nag-enjoy pa rin kami ni Kid. Yan, kahit na wala tayong huli, solve naman tayo sa ganda nung surrounding, nung ambience, yung hangin, yan, yung view. Yan, lalo na nagpalipad tayo ng drone, kitang-kita natin yung kabuuan ng area, no? So napakaganda niya, napakaliwala sa mata. Ang laki pala nitong na to. So hindi lang itong kay Aling Nene ang merong fishing pan dito. So sa view natin from up above, nakita natin na napakaraming iba pang mga fishing ponds. Pero ito lang yata yung parang yung commercialized na pwedeng pumasok ang public para mamingwit, para tumambay, yan, mag-picnic. Kasi ang dami rin ditong mga ang dami rin ditong mga kubo na pwedeng rentahan, and pwede nyo dalhin yung family nyo dito. Kahit hindi kayo mangingisda, pwede nyo dalhin yung family nyo dito. Picnic lang, kamukha nung ginawa namin nung last time. Kasama ko yung mga in-laws ko, yung wife ko. Ayan, dito kami. Ayan, ito yung pinestohan namin. Actually, na to, ginawa na, oh. Di ba dati puro kahoy yan. Ngayon may bato na, tapos bakal na yung mga upuan. Though, sa tingin ko, mas maangas pa rin yung dati na puro kahoy, all wooden. Kasi mafe-feel mo talaga na talagang nature, nasa probinsya ka talaga. Hindi katulad nito, yan. Bakal na siya. So kapag mainit din to. So hindi na siya kasing presko nung dati na all wooden pa. Pero anyways, yun nga, nag-enjoy tayo ng gusto. Nakahinga-hinga tayo from the busy and polluted streets of Metro Manila. So dito lang yan sa Valenzuela kay Aling Nene's Pond. So doon sa mga gustong interesadong pumunta dito, search nyo lang po sa Facebook. Meron silang Facebook page, Aling Nene's Pond. And pwede kayong mag-message sa kanila doon. Masipag naman silang sumagot, lalo na dun sa kanilang mobile number. Yan, dun ako tumatawag at nag-i-inquire, nagte-text. Mas mabilis silang sumagot nung kesa dun sa Facebook page nila. However, yung kanilang mobile number, dun nyo rin makikita sa kanilang Facebook page. So, i-click nyo lang po yung call them ba yung call now, and makikita nyo yung lalabas dun yung phone number, yung mobile number nila. Ayun lang. So ayan, nagtitimbangan na yung nag-uuwian na rin yung ibang mga namingwit. So titimbangin nila yung yung nahuli mo dito. And of course mas mura to kaysa sa mga mabibili mo sa palengke. And fresh na fresh, siyempre, bagong huli Ayan. Yan ang dami nila So pwede ka rin magpatago dito, kunyari nakahuli ka na marami, tapos gusto mo pa mag-stay, pwede mo patago sa kanila yata. Or pwede mo patago sa kanila, tapos o kaya i-ano mo na lang, hiram ka na lang nung net, tapos ilulubog mo na lang sa tubig yung mga huli mo habang hindi ka pa tapos, hindi ka pa pauwi. Ayan, parang ganyan.
ilalagay mo muna sila sa tubig para pag uwi mo, buhay pa rin sila and fresh na fresh mo may uwi sa bahay. Ayan. So from Valenzuela, nagnamin natin ng one last time yung ating view. And so it's Brian and it's Reese of Kid and Dad Motovlog. See you in the next video. Peace.